Nandiyan lahat, maliwanag naman ang resibo ng katiwalian, pandarambong, pagpatay, karahasan, incompetence, pagiging bias ng ilan sa ating mga lingkod bayan. Marami pa rin sa atin ang nagbubulag-bulagan. And worse, yung iba pinagtatanggol pa nila kahit na magmukha na silang tanga sa kakapaliwanag nila. Now, the Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Meron po tayong palasak na ekspresyon ngayon na may resibo. May resibo ako, may resibo kami, may resibo sila. Literally, may resibo means has a receipt. Pero kapag ginagamit na po natin either sa seryoso o pabirong usapin, it takes on a quite different meaning. May resibo means I have an evidence. May resibo means they have proofs to back up their claim. Hence, may resibo means meron akong ebidensya. Meron kaming resibo means meron kaming patunay. Mayroon silang resibo means mayroon silang pruweba. Yung resibo here connotes a verifiable document such as conversation thread, email, text message, pictures, screenshots, recorded video or audio, na kapag ipinakita natin agad sa sino mang nagsisinungaling o nagmamangamaangan, ay pwede nating i-apply ang isa pang expression na pwede nating sampalin ng katotohanan. Kasi may pruweba, may patunay, may ebidensya, may resibo. Sinasabi ko po ito as an intro dahil ito po ang pinipresenta sa atin ngayon ng ating narinig na ebanghelyo. Resibo. Resibo. Para sa mga nagrereklamo, nagagalit at nagtatampo pa sa Diyos. Para sa mga problema na kanilang naranasan. Yung bang may mga bumabanat pa ng nagpapakabuting tao naman ako, tumutulong naman ako kahit pa paano. Wala naman akong inaargabyadong tao. Kung kailan naman akong lumapit sa Diyos, mas nagdasal, mas nagsimba, mas nagsisi sa kasalanan ko. Nangyayari pa ito na para bang in-scam sila ni Kristo o nagsinungaling sa kanilang Panginoon. Maliwanag namang sinasabi dito sa ating narinig na ebanghelyo. Ang mararanasan, lalo na mga sumusunod sa Kanya, they will deny themselves, take up their cross. Resibo. Hindi nangako si Kristo ng magandang buhay para sa lahat ng mga susunod sa Kanya. Kaya wag natin itong hanapin sa Kanya. Maliwanag ang resibo. Kung sana malabo ito, kung sana katulad ni Andilim ito, Alexander Pikit at Patiting. Hindi naman maliwanag yung resibo. Mababasa natin sa banal na kasulatan at hindi lamang po minsan nating napagninilayan ito na magbubuhat ng krus ang sino mang sumusunod kay Kristo. Ba't hindi natin magawang paniwalaan? Pero kung sa bagay, hindi nga naman porke may resibo ay agad nang maniniwala ng tao. At tulad na lang dito sa bansa natin. Bakit nga ba hirap na hirap tayong makakita ang katotohanan bagamat lahat naman daw tayo naghahanap nito? Gusto nating malaman ang totoo? Paano naman Nandiyan lahat, maliwanag naman ang resibo ng katiwalian, pandarambong, pagpatay, karahasan, incompetence, pagiging bias ng ilan sa ating mga lingkod bayan. Marami pa rin sa atin ang nagbubulag-bulagan. And worse, yung iba pinagtatanggol pa nila kahit na magmukha na silang tanga sa kakapaliwanag nila.
Now, hindi po kaya nagiging ganito rin tayo kapag pilit nating pinapalabo itong resibo na sinasabi dito ni Kristo hinggil sa katotohanan ng magiging mga paghihirap ng mga maranasan ng mga sumusunod sa Kanya? Hindi kaya parang mga abogado din tayo ngayon ng defense at ng prosecution na pilit itong kino-question? Halimbawa, ng question na, di ba mahal tayo ng Diyos? Bakit nangyayari ito? Di ba nangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan? At di ba nangako ang Diyos ng tagumpay sa mga susunod sa Kanya? Bakit parang may mga nabubuhay ngayon, natalunan kahit sumusunod kay Kristo, etc. Yan po yung mga tanong na pinalalabo itong resibo na pinag-uusapan natin sinabi ni Kristo para sa mga susunod sa Kanya. Nevertheless, may loophole. May butas din po ang mga tanong o argumentong ito. Una, sa argumento ko sa tanong na, di ba mahal tayo ng Diyos? Bakit naghihirap tayo? Isipin po ninyo, si Kristo ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Naghirap din siya. So hindi porke mahal tayo ng Diyos, hindi na tayo maghihirap sa mundong ito. Besides, ang pagmamahal ba ng Diyos ay maranasan lamang when everything is fine? Hindi. Maranasan din ito kahit na meron tayong mga problemang pinagdaraanan. Ikalawa, doon sa tanong o argumentong, di ba nangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan? Porke ba nagdurusa, pinababayaan na? Hindi ba't yung tiyaga, yung pag-asa, yung resilience na naranasan ng tao sa kabila ng problema upang ito'y mapagtagumpayan niya? Saan galing yan? Biyaya ng Diyos yan. Patunay na hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong ganyan. At ikatlo, di ba't nagpangako ang Diyos ng tagumpay para sa mga sumusunod sa Kanya? Oo! At yung tagumpay ng pangako yun ay hindi lang yung malampasan agad yung problema, kundi yung mapagtiisan ito. Lalo pat kung ito naman din ay makatutulong sa ikabubuti ng ating pagkatao. Nakita nyo na, kaya wag po nating pasinungalingan, palabuin yung resibong itong pinag-uusapan natin sa Ebanghelyo. Sapagkat hindi po naman ito magbabago. Kaya tayo ang dapat mag-adjust sa Diyos at hindi siya ang dapat mag-adjust sa atin. Besides, yan ang pinakaibig sabihin ng denying oneself and taking up one's cross. Every day, sabi ni St. Luke, ito yung hindi lamang pagpasa natin ng mga problema sa buhay. No, nasabi ko na ito sa inyo. Ito ay mas tumutukoy sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Mula sa maliliit hanggang sa mga malalaki, mula sa mga simple hanggang sa mga komplikadong kalooban ng Diyos. Mula sa mga madadali hanggang sa mahihirap na kalooban ng Diyos. Tatandaan ko dati, nagkwento si Cardinal Tagle na kahit simpleng pagsakay sa bus, pwede mong itanong, ito ba'y kalooban ng Diyos? Dito ba ako sasakay sa ordinary o dito ba ako sasakay sa aircon? Yun. Mula kahit sa mga simpleng pagdidesisyon, dapat iniisip natin, ano ba ang mas kalooban ng Panginoon? Yun. And of course, lalo na sa mga mas mahihirap na desisyon, patatawarin ko ba ito? Kahit masyado ako nasaktan, aalagaan ko ba ito? Kahit ang hirap alagaan. Magbibigay pa ba ako kahit marami na ako na ibigay? Hindi ba ako gagante? Ipagpapasa Diyos ko na labang ba ang lahat ng ito? Yun. At ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos sa mga pagkakataong, yun ang pagbubuhat ng krus. Yun ang paglimot sa ating sarili. Paglimot sa ating sarili upang alalahanin natin ang Diyos. Pagbubuhat ng ating krus. O yung pag-let go ng ating mga kagustuhan. Alisin natin yung ating ego. Alisin natin ang ating kapritsyo upang manaig ang kalooban ng Diyos. Yun. At tulad nung naging panalangin ng ating Panginoong Jesus sa Hardin ng Getsemane, o diba, doon nagsimula. Sa totoo lang, ang kanyang matinding paglimot sa sarili at pagkapasa ng krus. Doon sa panalangin niyang, Ama, kung maaari po sana ialis sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Yun. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Ito po sana ay maging bahagi ng ating panalangin whenever we are experiencing suffering. Of course, hilingin natin na ma-solve ang problema. Pero kung sana ay maidudugtong pa natin, kayo po ang bahala, Panginoon. Kayo po ang bahalang magdesisyon. Gusto ko po na ma-solve na sana ito. Gumaling na sana ako, maayos na po sana ito. Mabayaran ko na po sana ito, magbago na po sana. Pero kayo pong bahala. Your way, your timing. Ay, sinisigurado ko po sa inyo, bagamat napakahirap ng panalangin yon, kalugod-lugod yun sa Panginoon. At may resibo po tayo para dyan. Para patunayang kalugod-lugod yan. Hindi na po namin, syempre, pag ninilayan, maaaring sa ibang sermon na lang. At again, sinisigurado ko po sa inyo na yan ay panalangin kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ayun. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Lalo pat kung sasabihin ko na siya ang bahala sa panalangin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon. Bahala na po kayo, Panginoon. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit po tayo at manalangin. Panginoon, tulungan mo po akong limutin ang aking sarili at buhatin ang aking krus araw-araw. Tulungan mo po ako na makasunod sa kalooban mo mula sa mga simple hanggang sa mga komplikado, mula sa mga maliit hanggang sa malalaki, mula sa mga madadali lang hanggang sa mga mahirap na kalooban mo. Tulungan mo po ako na magtiwala na kapag ako'y sumunod, ito ay mas para sa ikabubuti ko. Mapaglabanan ko nawa ang sa aking sariling gusto, mapaglabanan ko nawa ang aking yabang, aking pride, magpaubaya nawa ako sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. At may mga resibo ang Diyos para dyan. Hindi Kanya kinakalimutan. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo, kapatid, sa iyong sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pa sa inaasahan mo, sapagkat masalam ng Diyos ang makabubuti para sa iyo. Kaya i-let go mo ang pride mo, i-let go mo ang sarili mong plano. Tama na mga magplano, but plan by having faith in God. Hayaan mo siya. Nailid ka niya sa kahit di mo gusto. Maniwala ka, nandyan siya. Hindi ka niya pababayaan sa pagsunod mo sa Kanyang kalooban. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.